Kamusta mga kaibigan? Sa ating video ngayon, tatalakayin natin ang isang napakahalagang isyo na patuloy na bumabalot sa ating lipunan, ang bullying. Ngunit hindi lang basta tayo mag-uusap tungkol dito. Sasamahan natin ang ilang mga tao na may karanasan sa self-defense upang alamin kung paano ito maaaring maging isang paraan ng pagtanggol laban sa pang-aapi. Samahan ninyo kami sa paglalakbay sa mga personal na kwento at pananaw ng mga taong direktang naapektuhan ng bullying at kung paano nila ito nilabanan sa pamamagitan ng self-defense. Simulan na natin. How does self-defense training foster resilience and mental well-being in victim people? Self-defense can foster resilience and well-being the individual by fostering self-defense itself. Uh, by fostering self-defense itself, you can boost your confidence, and when you boost your confidence, you can reduce your fear and anxiety. Can self-defense education help reduce instances of cyberbullying and harassment? Yes. Since self-defense can boost the confidence of individuals, it can also promote self-defense, which is one of the key in order to prevent cyberbullying. What are the ethical consideration of teaching self-defense to children and adolescents? Trainer must foster the principle of self-defense, and he or she foster and addressing the ethical consideration of respect and consent. How does self-defense education contribute to creating a safer school environment? Ang self-defense education ay nakakatulong sa pagbuo ng mas safe na school environment kasi kapag alam ng lahat ang kung paano nila protektahan ng kanilang sarili, may iwasan or mababawasan ang mga biktima ng bullying at kung ano-ano pang mga harassment. How can schools and communities work together to promote self-defense skills among youth? Ang school at community ay nag-work together sa pamamagitan ng pagbuo ng iba't ibang programs kagaya ng anti-bullying na siyang makakatulong sa bawat isa upang ma-promote ang self-defense skills na magagamit nila sa pagprotekta ng kanilang mga sarili. How can self-defense training build confidence and self-esteem in individuals? Self-defense training helps build self-esteem and confidence among individuals by teaching them that they have the power to protect themselves. What role does bystander intervention play in preventing and addressing bullying? Bystander intervention plays a crucial role in addressing and preventing bullying by first encouraging the witnesses to stand up, supporting the victims, and also reporting the incidents. Thank you. Ano ang mga benepisyo ng pagsasama ng mga diskarte sa pagtatanggol sa sarili sa mga programang laban sa pambubuli? Ang mga benepisyo siguro ng mga pagsasama is yung maaaring magdulot ng pagtaas ng kakayanan sa mga individual at protektahan yung kanilang sarili sa pagkaroon ng kanyang tugon sa mga nambubuli. Paano nakakatulong ang edukasyon sa pagtatanggol sa sarili sa paglikha ng isang mas ligtas na kapaligiran sa paaralan? Makakatulong ito is yung para pangalagaan ng kanilang sarili and pagkilos laban sa mga nambubuli. Paano pinalalakas ng pagsasanay sa pagtatanggol sa sarili ang katatagan at kagalingan ng isip sa mga biktima ng pambubuli? Napapalakas nila at pagpatibay ang kagalingan nila is yung maaaring magbigay ng pag-asa, kumpiyansa sa sarili at sa loob para sa mga nabiktima ng pambubuli. Does bystander intervention play in preventing and addressing bullying? Pwede silang maging witness pag halimbawa is nakasuhan yung nambullying. Kasi sa meron tayong meron tayong batas na yung cyberbullying. Hindi ko lang tanda yung kung RA yung number nun. Pero meron tayong batas na ganun. So pwede sila maging witness kasi nakita nila yun. Sila yung nakakita na binuli yung tao na yun o kung sino man yung tao. How does self-defense education contribute to creating a safer school environment? Sa education, meron tayong hope, di ba? So, napapag-aralan kasi natin dun yung taekwondo and other self-defense. So, papasok dun yung hope kasi part siya ng education natin at napapag-aralan natin sa school.
Ano ang mga pangmatagalang epekto ng pang-aapi sa kaisipan ng individual? Ang mga pangmatagalang epekto ng pang-aapi sa mga individual ay maaaring magkakaiba depende sa sitwasyon at mga individual na sangkot. Paano makakaapekto ang pang-aapi sa pagganap sa akademiko at pag-unlad sa social? Ang pang-aapi ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto sa akademikong pagganap at sosyal. Makapagbibigay bisa ba ang pagsasanay sa self-defense sa mga biktima ng pang-aapi? Kung gayon, paano? Ang pagsasanay sa self-defense ay maaaring magbigay ng kapangyarihan sa mga biktima ng pang-aapi. Ito ay maaaring magdulot ng pag-angat ng kanilang kumpiyansa at kakayahan na pangalagaan ang kanilang sarili. Ano ang ilang mabisang diskarte sa pagtanggol sa sarili para sa iba't ibang uri ng pambubuli? Maging kalmado, humingi ng tulong, ugaliin ang positibilos at humingi ng suporta. Ano ang mga pangmatagalang epekto ng pambubuli sa mga individual? Ang mga pangmatagalang epekto ay depression at anxiety. Ano ang ilang mabisang diskarte sa pagtatanggol sa sarili para sa iba't ibang uri ng mga senaryo ng pambubuli? Ang mabisang pagtanggol sa sarili ay self-defense na napag-aralan namin sa aming school. Makakatulong ba ang edukasyon sa pagtatanggol sa sarili na mabawasan ang mga pagkakataon ng cyberbullying at panliligalig? Oo, kasi katulad sa school namin, napag-aralan namin ng self-defense at may hope subject kami. Maraming salamat po. Paano maipapalaganap ang kultura ng paggalang, pagkakawanggawa at pagkaunawa sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng self-defense sa pangunahing mga paksa? Ang pagpapasok ng self-defense sa pangunahing asignatura ay maaaring mag-promote ng kultura ng respeto, pagkakaunawaan at empatiya. Salamat po. At ito na ang pagtatapos ng ating video tungkol sa self-defense laban sa bullying. Sana ay naging makabuluhan at kapaki-pakinabang ang mga impormasyong ating napag-usapan ngayon. Sa pagtutulungan at pagpapalakas ng ating mga sarili, may kakayahang labanan ang mga sitwasyon ng pang-aapi. Patuloy nating isulong ang kultura ng paggalang at pagtanggol sa kapwa. Maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa susunod na pagkakataon, ingat kayo at magpatuloy sa pagiging boses ng pagbabago laban sa bullying. Mabuhay kayong lahat!